Nagbukas ang pelikula kung saan nagsama-sama ang pinakamahuhusay na siyentipiko upang simulan ang isang mahabang taon para sa lihim na eksperimento sa pagbabago ng mga gene. Sa eksperimentong ito, ilang mga mutant ang nalikha at ang pangunahing tauhan na si Jayon ang higit na namukod-tangi sa lahat. Sa edad na 8 taong gulang, itinuring siyang isang Class S subject na may nakagugulat na IQ. Sa mabilisang pagsusulit sa image sorting, nalalampasan pa niya ang mga computer, natutuklasan ang nakatagong mga baraha sa loob lamang ng 2 segundo. Ngunit hindi lang iyon, taglay din niya ang pambihirang mga kakayahang pandama na nagbigay sa kanya ng kakayahang madama ang nalalapit na panganib at makabuo ng telekinetic na kapangyarihan upang kontrolin ang mga bagay gamit ang kanyang isipan. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang mental, kaya niyang paghiwa-hiwalayin at buuin muli ang mga bagay, hinuhubog ang mga ito ayon sa kanyang nais. Upang lalo pang mapahusay ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, tinurukan siya ni Dr. Beck ng mararahas na gene mula sa mga notorious killer. Ngunit ang naging resulta ay higit pa sa inaasahan at ang kapangyarihan ni Jayon ay naging napakalakas na ikinatakot ng mga nakatataas. Sa huli, nagpa siya ang mga nasa itaas na ihinto ang eksperimento at lipulin ang lahat ng mga test subject. Ngunit hindi nila inasahan ang pambihirang kakayahan sa pandaman ni Jayon. Nang matanto niya ang panganib, nagwala siya ng lubos, mabilis na pinatay ang lahat ng humadlang sa kanya sa loob ng laboratorio. Pagsapit ng mga reinforcement, wasak na ang buong pasilidad at nakatakas na si Jayon, ngunit siya'y nawalan ng malay sa isang malayong bukirin mula sa lungsod. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ng mabait na mag-asawang magsasaka at iniligtas. Nadiskubre ng mga doktor na nawala ang lahat ng alaala ni Jayon dahil sa matinding trauma. Ang mag-asawang magsasaka, na nawalan ng anak, ay itinuring siyang sariling anak at binuhusan ng pagmamahal at pag-aaruga. Lumipas ang mga taon, at sa edad na 18, lumaki si Jayon bilang isang mapagmahal at masunuring anak sa mag-asawa. Tinutulungan niya ang mga ito sa pamamahala ng bukid, ngunit dahil sa pagkabangkarote ng negosyo at sa kondisyon ng kanyang ina na tinamaan ng Alzheimer's dahil sa kalungkutan at pagtanda, desperado si Jayon na maibsan ang kanilang pasanin. Isang araw, sinabi ng kanyang matalik na kaibigan ang tungkol sa isang lokal na patimpalak sa talento kung saan ang mananalo ay makatatanggap ng napakalaking gantimpala na 500 milyong won. Dahil sa kahangahangang record ni Jayon sa pag-aaral at likas niyang talento sa pagkanta, hinikayat siya ng kanyang kaibigan na sumali. Nang umawit si Jayon sa entablado, nabighani ang mga manunood, na ibunyag ang kanyang tinatagong talento sa ilalim ng tila karaniwang anyo. Agad niyang nakuha ang puso ng lahat. Nang tanungin siya ng host kung mayroon pa siyang ibang talento, pinamangha niya ang mga tao sa kanyang kakayahang tila David Copperfield na kontrolin ang mga bagay gamit ang isipan, na nagbigay sa kanya ng panalo at daan patungo sa finals. Sa kanyang pambihirang talento, imposibleng hindi mapansin si Jayon, at nagsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay. Gayunman, nang makita ng kanyang adoptive parents ang pagpapakita niya ng kakaibang kapangyarihan sa entablado, naging mabigat ang ekspresyon ng kanyang ama. Alam ng kanyang mga magulang na nagpalaki sa kanya na ang ipinakita niya ay hindi basta-bastang magic, kundi isang kapangyarihang higit pa sa normal na tao. Sa katunayan, ang mga misteryosong pagkamatay ng mga baka at tupa sa kanilang bukid sa paglipas ng mga taon ay nagbigay na ng hinala sa kanyang ama, na si Jayon ay hindi pangkaraniwang bata. Bago pa siya napadpad sa bukid, bumagsak siya roon na balot ng dugo. Natakot sila na baka mabunyag ang kapangyarihan ni Jayon at magdala ng kapahamakan sa kanilang pamilya. Kahit iginiit ni Jayon na ayos lang siya, nakararanas siya ng matinding sakit ng ulo sa nakalipas na 6 na buwan at nakaririnig ng mga kakaibang tunog mula sa malalayong lugar. Ngunit upang hindi mag-alala ang pamilya, tahimik niya itong tinitiis. Sa kanyang pakikipagsapalaran papuntang finals, nakatagpo siya ng isang kakaibang lalaki. Agad siyang nilapitan ng lalaki, nagpakilalang matagal na niyang kakilala at nagtanong kung hindi ba siya nito naaalala. Noong una, inakala ni Jayon na nagkakamali lamang ito ng tao at hindi niya ito pinansin, hanggang sa bigla siyang subukin ng lalaki. Namangha ang lalaki sa naging reaksyon niya. Nagpa siya siyang umalis muna pansamantala. Habang palabas siya, nabangga niya ang isang estranghero. Labis siyang nagalit dahil dito. 미쳤냐고 이 새끼야. 잡았나 지금? Sa
Samantala, patuloy na nagniningning si Jaeyeon sa national final stage na walang hirap na nakuha ang kampyonato. Nang siya at ang matalik niyang kaibigan ay pauwi na, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga misteryosong lalaking nakaitim na nagtangkang sapilitang kunin si Jaeyeon. Buti na lang, tinulungan sila ng mga taong nakapaligid upang makatakas. Sa puntong ito, napagtanto ni Jaeyeon na mula nang magsimula ang paligsahan, may mga kakaibang pangyayari na nagaganap at sunod-sunod na lumilitaw ang mga misteryosong tao. Pagbalik niya sa kanilang maliit na bayan, muling lumitaw ang lalaki na nagngangalang nobleman at tinakot siya na umuwi at tingnan ng isang bagay. Agad na nagmadali si Jaeyeon pauwi, nag-aalala, ngunit nadatnan lamang niya ang kanyang ama at ang ama ng matalik niyang kaibigan na nagre-relax habang naglalaro ng chess. Nakahinga siya ng maluwag at pansamantalang isinantabi ang kanyang mga pangamba. Lingid sa kanila, si Nobleman at ang kanyang grupo ay hindi ordinaryong mga tao, sila'y mga mutant na nilikha din ni Dr. Beck. Matapos mailantad ni Jaeyeon ang kanyang supernatural na kakayahan sa publiko, agad siyang nakilala ni Dr. Beck na matagal nang naghahanap sa kanya bilang kanyang pinakamahalagang Class S na eksperimento. Agad niyang ipinadala sina Nobleman at kanyang koponan upang ibalik si Jaeyeon nang hindi nasasaktan. Subalit, mariing tumutol si Mr. Choi, ang itinalagang cleanup specialist ng kumpanya. Bagamat pareho silang nagtatrabaho ni Dr. Beck sa parehong kumpanya, magkaiba sila ng departamento at matagal nang may alitan. Ilang taon na ang nakararaan, ang madugong insidenteng dulot ni Jaeyeon ay si Mr. Choi ang humawak at batid niyang lubos ang panganib na dala ni Jaeyeon. Palagi niyang isinusulong ang pagtanggal sa mga pasyenteng wala na sa kontrol. Ngunit si Dr. Beck, tiwala sa kanyang posisyon bilang espesyal na sugo mula sa punong himpilan, ay binaliwala ang mga babala ni Mr. Choi. Palihim niyang iniutos kina Nobleman at sa kanyang grupo na patayin ang lahat ng sangkot sa proyekto. Sa hakbang na ito, napagtanto ni Mr. Choi na tinatangkang takpan ni Dr. Beck ang sikreto, na inilalagay sa panganib ang kanilang buhay. Nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang hakbang at dukutin si Jaeyeon upang may balanse ang kapangyarihan laban sa punong himpilan. Isang gabi, habang dumaranas ng matinding sakit ng ulo si Jaeyeon, naramdaman niyang may pumasok sa kanilang bahay. Paglabas niya, nadatnan niyang nakatutok sa kanya ang isang baril habang ang matalik niyang kaibigan ay hawak sa leeg ng isang patalim, na papaligiran ng mga armadong lalaking nakaitim. Ang pinuno nila na isang lalaking may peklat sa mukha ay itinuro ang kanyang sugat at sinabi kay Jaeyeon na muntik na siyang mamatay sa mga kamay ni Jaeyeon noon, kumbinsidong siya ang The Witch na matagal na niyang hinahanap. Nagulumihanan at desperada, nakiusap si Jaeyeon na wala siyang alam sa mga sinasabi niya. Nang makita ng lalaking may peklat na hindi siya umaamin, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na saktan ang matalik na kaibigan ni Jaeyeon. Sa oras ng krisis, bigla siyang nagbago mula sa isang mahiyain na dalaga tungo sa malamig at walang awang bruha, na ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan ay nagpayanig maging sa kanyang matalik na kaibigan. Sa sandaling iyon ay dumating si Nobleman, na kinumpirmang si Jaeyeon nga ang matagal na niyang hinahanap, at halatang halata ang kanyang pananabik. Ang kanilang misyon ay ibalik si Jaeyeon kay Dr. Beck, o kung hindi, papatayin nila ang lahat ng nagkaroon ng kaugnayan sa kanya. Upang protektahan ang kanyang pamilya at tuklasin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, napilitan si Jaeyeon na sumama pabalik sa research facility. Pagdating sa pasilidad, agad siyang dinala sa laboratorio. Nang makita ni Dr. Beck ang pagbabalik ng kanyang pinakamahalagang eksperimento, tuwang-tuwa siya at agad na ipinag-utos na iturok kay Jaeyeon ang pinakabagong experimental drug. Lumalabas na si Jaeyeon, bilang isang perpektong mutant na nalikha, ay may nakamamatay na kahinaan. Kung walang tamang gamot, mamamatay siya sa hindi makontrol na karahasan pagdating ng kanyang ika-18 kaarawan. Ang ginawa ni Dr. Beck ay upang pahabain ang kanyang buhay at gisingin ang kanyang alaala. Habang nagsimulang umepekto ang gamot, lalo pang sumakit ang ulo ni Jaeyeon at sinimulang ikwento ni Dr. Beck ang kanyang nakaraan. Si Jaeyeon ay isang pambihirang Class S na eksperimento, lubhang nakakahigit kaysa sa kanyang mga kapwa, at likas na nagtataglay ng tinatawag na demon factor. Nagtataka si Dr. Beck kung paano niya nagawang pigilan ang kanyang marahas na ugali sa mahabang panahon nang hindi siya natutuklasan. Ngunit matapos ang ikalawang turok, biglang bumalik ang ulirat ni Jaeyeon at sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Lumalabas na hindi niya pala kailanman naiwala ang kanyang alaala at nagpapanggap lang siya sa buong panahon.
Nabigla si Dr. Beck hanggang sa kalmado na inamin ni Jayon na tanging si Dr. Beck lamang ang makagagamot sa kanya, at doon napagtanto ni Dr. Beck na hindi pala talaga nawala ang alaala ni Jayon. Walang awang pinatay ni Jayon ang mga gwardyang nasa silid at ilang beses na nagpaputok sa bulletproof glass ng laboratorio. Matapos masiguro ang tibay ng salamin, humarap siya sa salamin kung saan nakatago si Dr. Beck, ngumiti, bago tuluyang naglaho sa usok ng neurotoxin. Bago pa matanto ni Dr. Beck ang nangyari, nakatayo na si Jayon sa kanyang likuran. Ang pagkadakip nila kay Jayon ay bahagi lamang ng plano ni Jayon. Maingat niyang pinili ang kanyang adoptive parents bilang panakip, at 10 taon siyang nagkubli sa malayong bukirin. Ngunit nang lumalala na ang kanyang kondisyon, napagtanto niyang nauubos na ang kanyang oras, kaya naisip niya si Dr. Beck dahil alam niyang tanging siya lamang ang makapagliligtas sa kanya. Sinadya niyang lumahok sa pambansang kompetisyon upang ipakita ang kanyang kakayahan at makuha ang atensyon ni Dr. Beck. At ngayong naisakatuparan na niya ang kanyang plano, hindi na niya kailangang magpanggap pa. Tuluyang naunawaan ni Dr. Beck na hindi si Jayon ang natagpuan niya, kundi si Jayon mismo ang matagal nang nagtatarget sa kanya. Upang masiguro ang mas maraming gamot na pampigil sa kanyang sakit, walang alinlangang nagpaputok si Jayon kay Dr. Beck at kinaladkad ito upang ipagpatuloy ang paghahanap ng karagdagang gamot. Samantala, naramdaman ni Nobleman na may mali at nagmadaling sumaklolo kay Dr. Beck, ngunit nasalubong niya si Mr. Choi at ang grupo nito. Sanay si Mr. Choi sa pakikipaglaban sa mga mutant, kaya iniwan ni Nobleman ang dalawa niyang tauhan upang harangin ang grupo habang siya mismo ang haharap kay Jayon. Samantala, dama rin ni Jayon ang panganib. Lumalabas na noong tumakas siya ilang taon na ang nakararaan, pinatawad niya ang isang B-class mutant na si Nobleman. Ngayon, tuluyan na nitong naabot at nalampasan ang lakas ng isang S-class mutant. Nais niyang subukan kung kaya niyang talunin ang isang likas na isinilang na S-class na witch. Hindi inasahan ni Nobleman na kahit pareho silang S-class, napakalaki ng agwat ng lakas nila ni Jayon. Alam na ni Jayon mulat sa pool na wala silang laban sa kanya. Tanging si Jayon lamang ang nakakaalam nito sa kanyang puso. Habang malapit ng patumbahin ni Jayon si Nobleman, biglang nagpaputok si Mr. Choi at tinamaan ang gulugod ni Jayon na pansamantalang nagparalisa sa kanya. Nagkaroon ng pagkakataon si Mr. Choi na personal na tapusin ang dalawang halimaw. Nang magbago ang ihip ng laban, napatili si Dr. Beck sa takot. 아니 이렇게 본사에 Matapos makabawi ng lakas si Nobleman, batid niya na hindi niya kayang tapatan ang lakas ni Jayon, kaya ginamit niya ang gamot bilang pain upang ilihis ang atensyon nito, habang palihim na inihahanda ang A-class mutant para umatake. Ngunit sa harap ng ganap na kapangyarihan, nawalan ng saysay ang kanilang mga plano. Dahan-dahang lumapit si Nobleman sa likuran ni Jayon, ngunit hindi siya makapaputok. Sa ilalim ng presensya ni Jayon, lahat ay parang mga tupang handang patayin, maging mga makapangyarihang mutant ay hindi makakilos. Walang magawa si Nobleman kundi hintayin ang hatol ng The Witch. Matapos maalis ang lahat ng banta, matagumpay na nakuha ni Jayon ang natitirang ilang bote ng gamot, ngunit hindi pa rin iyon sapat upang pahabain ang kanyang buhay. Ilan sa mga mahalagang bote ay iniwan niya para sa kanyang adopted mother, dahil ang gamot ni Dr. Beck ay nagpapakita ng pag-asa laban sa Alzheimer's disease.
Habang paalis na si Jayon upang ilayo ang kanyang mga foster parents sa kapahamakan, pinigilan siya ng kanyang ama. Umaasa itong talikuran niya ang madilim na landas at bumalik sa normal na pamumuhay. Ito ang pag-asa ng kanyang mga magulang na umampon sa kanya, naniniwala silang ang batang pinalaki ng may pagmamahal ay magiging mabuti. Ngunit hindi tumugon si Jayon. Tahimik siyang umalis, nagpaalam sa kanyang matalik na kaibigan, at nagsimulang maglakbay upang hanapin ang kaligtasan. Makalipas ang ilang buwan, sa isang vilya sa tabing dagat sa isang banyagang bansa, may isang babaeng nagbabasa ng mga tala ng eksperimento nang biglang lumitaw si Jayon. Ang babaeng kaharap niya ay ang kakambal ni Dr. Beck, ang tunay na lumikha ng gamot. Habang hinihingi ni Jayon ng formula, isang batang babae na puno ng pagnanais na pumatay ang biglang lumitaw sa kanyang tabi. Isang bagong krisis ang malapit ng sumiklab.